Hi guys, it's Wong Chi here, isang boner po dito sa Australia. Wala po muna tayong gala ngayon. Tara, samahan nyo na lang po ako maghasa ng aking kutsilyo. So guys, bago tayo maghasa, sharpness test muna tayo. Tingnan po natin kung gaano pa katalim yung aking kutsilyo. Yan na po, hindi na po siya kumakagat. Yan, 4 days ko na po yan hindi nahasa. Dire-diretso lang, still lang. Okay. So guys, bago tayo mag-start na maghasa, yung aking mga gagamitin na stone is 400 grits, 1,000, 3,000, 8,000, at itong material na pangtanggal ng alikabok at yung aking steel. Yun lang po yung gagamitin ko, hindi po gagamit ng tubig sa ngayon. Tara, start na tayo. So guys, bago nga po pala tayo magsimula maghasa, make sure na meron po tayong cut-proof gloves, no? Maganda rin po ito para sa mga first timer, nag-aaral maghasa, para maprotektahan ang ating mga kamay. So sa last video na in-upload ko, nag-start ako from heel to tip. Ngayon naman, mag-i-start ako tip to heel. Yun po yung na-discover ko na paghahasa sa kakapanood ko sa YouTube, sa Facebook, sa mga samahan din po ng mga butcher dyan. Yan, doon ko po napanood. Pero natry ko na itong gamitin, natry ko nang i-apply ito sa kutsilyo ko. Napakatalim po talaga. At saka tumatagal yung talim. No? Start na po tayo. From heel to tip. Yan. Nga po pala, itong ginagamit ko na grits na stone is 400. Kung makapansin nyo, mamaya hindi ko gagamitan ng tubig ito. Para maiba naman. Para na rin siguro hindi masyadong messy sa table. Kasi malayo yung tubigan dito eh. Yan. Mag-iingat lang po tayo lagi. No? Yan. Ganun pa rin po yung angle. Hindi po rin po magbabago. 20 degree. Yan. Ngayon, gagawa po muna tayo ng burr sa kutsilyo. Para maibalik natin yung talim na nawala ng kutsilyo. Dire-diretso lang po tayo. Maraming way ng paghasa, hindi lang po yung ganito. Pero kung saan po kayo sanay, mag-stick na lang po kayo doon. Kasi yung way ko naman po, lagi akong naghahanap ng ibang paraan. Marami akong tinatry na klase ng paghahasa para malaman natin kung ano yung epektibo para sa'yo. At para malaman mo rin kung talagang patalas yung kutsilyo na hinahasa mo. Yan. So, from this moment, tanggalin lang po natin itong mga dumikit dito na metal. Yan. Pati rin po sa kutsilyo, ganun din. Para natin malalaman kung mayroon tayong na-create na burr. Try po natin ganito. Padaanin po dito sa inyong gloves. Mararamdaman nyo po yan. Nandun din po yan sa video ko nung una. Yan. Medyo kumakapit po siya sa mga cloth kapag hinihila mo siya. Ayan o, kung naririnig nyo. Yun na po yung burr niya. Okay, try pa po natin ang mga 10 stroke. 1, 2, 7, 8, 9, 10. Okay. Yung kung nakikita nyo na lumabas na yung pinaka-burr niya, no? Gumagaragal na siya.
Yan na po yun. So, papalitan naman po natin ngayon ng dito naman po tayo sa 1,000. Attention na kayo guys ha. Nagtitipid talaga kasi ako eh. Kaya yung stone ko medyo iba na yung ano. Iba na yung itsura. Malipis na. Sorry. Balik sa ano. 100. Ayan yan. Hindi na pantay. Ayan pa rin. Ngayon, 1,000 naman to. 1,000 grit. 1, 2, dire-diretso lang. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Inisin po muna natin ito. Wala pong tubig to. Yung iba kasi na napapanood ko nalagyan ng tubig kasi wet stone niya. Pero usually, may tubig talaga to. Ayoko lang lagyan ng tubig. Kasi mabilis masira yung table. Itong patungan ko mabilis yung masira. Okay, balik tayo ulit. Another 10 stroke siguro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hindi ko malaman kung matayo siya ngayon eh. So, another stroke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, palit naman po tayo ngayon ng grits. So, papasok naman po tayo ngayon dito sa 3,000. Ganun pa rin. Diretso lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, after ng 20, linisin po muna natin ito. Another one. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18. Okay. So, makagawa tayo siguro ng around 20 to 40 stroke. Baligtaran po yun ng kutsilyo. From heel to tip. From tip to heel. Ayan, dito naman po tayo ngayon sa 8,000. Magpagan po muna natin yung ating blade. So, ito, dahan-dahan na lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
very important po yung yung laging matalas po yung kutsilyo natin, para hindi po tayo ma-injured sa trabaho at mapabilis po yung trabaho natin. So base po sa experience ko, nag-start din po ako sa mapurol na kutsilyo. Talagang hirap hiwain yung hinihiwa mo na karne. Tapos parating masakit yung kamay mo. So pinaka the best way po talaga, ang kasagutan po talaga doon para maiwasan yung mga injury sa kamay. Kailangan matalas lagi yung kutsilyo ninyo. Sa mga nakakapanood po nito, sana po makatulong at mai-apply nyo rin po yung ganitong way. Pero hindi ko naman po pinipilit Siyempre, base na rin po sa experience ko, matalas po yung ganitong style ng paghahasa. At nakakatagal po talaga. Makakasurvive po yung kamay ninyo sa isang araw, 2 araw, 3 araw. At sabayan nyo rin po ng proper steeling. Sa steeling naman po, papakita ko mamaya kung paano yung way ng pag-steel na itong ganitong blade. Yan, hindi ko na po nabilang, basta dire-diretso lang. Yan na po siya. Yan na po yung pinaka-blade niya. Kung nakikita nyo po sa camera, sana makita nyo, hindi po yung naka-hollow grind. Yan. Ngayon, ito naman po tayo ngayon sa sa steeling. Yan. Ito muna po tayo sa medium, tapos mamaya diretso po tayo ng fine. Ang pag-weigh na po ng steeling is ganito. Yan. Simula naman po sa heel, tapos all the way to the tip. Pero babalik niyo po dito sa taas. Heel to tip. Heel to tip. Magkabilaan lang po. Heel tip. Yan. Sana nakikita nyo sa video. Yung mga 30 stroke siguro yun. Tapos, naman kayo sa may pinaka-polish niya. Mabilis na lang po ito. Noong nagsisimula ako nito mag-butcher, actually po pala isa po akong chef. Sa pinanggalingan ko, nagtrabaho ako ng almost 12 years din po as a chef. Tapos 4 years, almost 5 years din na butcher. So, hindi na po kakaiba sa akin yung maghasa. Pero pagdating ko dito, yung way ng hasa ko noon sa kitchen, ibang-iba dito. Dahil yung way ng hasa ko, hindi tumatagal. So, yun na nga po yung sinasabi ko. Kailangan po natin mag-upskill parate. Kailangan natin maghanap ng ibang way para mapanatili po natin na mataas yung kutsilyo natin. Hindi lang po sa larangan ng butcher po sa ibang larangan din po ng trabaho, ganun din. Yan, sana mag-work ito. Yan. Alam ko ngayon, try po natin ngayon tastasin yung buhok nung sa binti ko. Ano po? Papakita ko na po sa inyo.
i-cut ko po muna yung video, no? Kasi para makita ko kung nakikita po pala kung nakikita ng video. So guys, ito sharpness test na po tayo. Tignan po natin kung mapuputol ko yung mga buhok dito sa binti ko, no? Ayan po, nakikita nyo. Yan. Ganyan po yung hinahanap natin ng talim, no? Para maubos yung yung buhok ko. Ayan po, ayan. Ayan siya na kayo, dry yung balat, ha. Ayan po, kita nyo naman po kung gaano siya katalim, ano. Ayan, medyo naubos yung buhok ko na kaunti. Ganyan po yung hinahanap po natin na talim, ganito. Pasensya na kayo kanina, kailangan ko putulin yung video kasi hindi ko makita yung paa ko sa video eh. Yun lang po. Maraming salamat. So guys, maraming salamat po sa mga manonood ng video na to. At patuloy lang po tayo sa ating profesyon sa buhay. Huwag po tayo mawala ng pag-asa, lalo po yung mga kababayan po natin na nasa Pilipinas na nag-a-apply. Apply lang po na apply hanggang sa makarating po kayo sa inyong bansang paroroonan. Lalim mo ng paroroonan. Yun lang po. God bless po. Ingat po tayo parati.